Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, I'm Winona. Na-discover ko ang channel mo noong kasagsagan ng pandemya. Dahil bawal lumabas at nakatambay lamang ako sa boarding house ay doon ko sinimulang pakinggan ang mga kwentong ibinabahagi mo. Hindi ko akalain na aabutin ako ng madaling araw sa pakikinig sa mga karanasan ng iba. Pero habang nakikinig ako ay hindi ko mapigilang balikan ang sarili kong karanasan noong dalaga pa ako sa Quezon Province. Isang bahagi ng buhay ko na hindi ko malilimutan dahil sa takot at misteryong dala nito. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Quezon Province. Alam mo naman sa Quezon, Papa Dudut, talagang masukal ang paligid. Ang bahay namin noon ay napapalibutan ng matatayog na nyugan at makakapal na puno ng kawayan. Ang buhay namin ay napakasimple lamang. Pagsasaka at paggawa ng kopra ang ikinabubuhay ng pamilya ko. Tuwing gabi, maririnig mo ang kalambog ng mga niyog na ibinababa mula sa puno at ang usok mula sa tapahan. Kasama ko sa bahay ang lola ko at ang tawag ko sa kanya ay Lola Isang at siya na nga ang nagpalaki sa akin. Si Lola Isang ay kilala sa aming baryo bilang isang madasaling babae. Laging may hawak na rosaryo at kabisado ang lahat ng uri ng pamahiin. Bata pa lamang ako ay tinuruan na niya akong makiramdam sa paligid. Winona, laging paalala niya sa akin habang nag-aayos kami ng hapunan. Kapag ang langit ay kulay ahel na at lumulubog na ang araw ay huwag ka nang lalayo pa sa bahay. Ang dilim ay may dalang mga mata na hindi natin nakikita. Ang bahay namin ay yari lamang sa kawayan at sawali. Nakatayo ito sa gitna ng isang malawak na bakuran na talagang malayo sa mga kapitbahay. Kung sisigaw kay baka hindi ka kaagad marinig sa kabilang bahay dahil sa kapal na mga puno sa pagitan. Masaya naman kami sa kabila ng hirap pero laging may bitbit na babala si Lola Isang. Wag na wag daw akong gagala ng mag-isa sa labas lalo na kapag nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Isang gabi galing ako sa maliit na tindahan sa kanto para bumili ng asukal at ng kape. Medyo nagtagal ako doon dahil nakipagkwentuhan pa ako sa mga kaibigan ko. Habang naglalakad ako pauwi sa madilim na kalsada, na tanging anino lamang na mga niyog ang kasama ko ay bigla akong napahinto. Sa gitna ng daan ay may isang asong nakatayo. Pero Papa Dudut, hindi ito ordinaryong aso. Ang laki nito ay halos kasing laki na ng isang matangkad na tao kung tatayo ito sa dalawang paa. Nakatitig lamang ito sa akin ng diretsyo. Ang mga mata nito ay parang nagniningning na uling sa dilim. Hindi ito tumatahol, hindi rin kumikilos. Nakatayo lamang siya roon na parang hinaharangan ng daan ko. Nanlamig ang buong katawan ko at binilisan ko ang paglalakad. Pilit na iniiba ang direksyon para lamang makaiwas sa kanya.
Ramdam ko ang titig niya hanggang sa makarating ako sa loob ng aming bakuran na hinihingal at halos maiyak na sa kaba. Agad kong ikinuwento kay Lola ang nakita ko. Imbis na magulat si Lola Isang ay tiningnan lamang ako ni Lola ng seryoso. Sabi ko sa iyo, Winona, huwag kang magpapagabi. Magsindi ka ng lampara at isarado ang lahat ng bintana. Huwag na huwag kang titingin sa labas. Kahit na ano pa ang marinig mo, utos niya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko na may kakaiba sa mga nilalang na kasama namin sa baryo na hindi namin nakikita sa araw. Makalipas ang ilang araw habang namimitas ako ng mga tuyong sanga para manggatong sa gilid ng bundok, may narinig akong malakas na kaluskos ng mga tuyong dahon. Akala ko'y hangin lang pero ang tunog ay mabigat. Biglang lumabas mula sa masukal na bahagi ang isang malaking baboy ramo. Napakahaba ng pangil nito at galit na galit ang itsura, bumubula pa ang bibig. Wala na akong nagawa kundi ang tumakbo. Kumaripas ako ng takbo habang naririnig ko ang mga yabag ng hayop sa likuran ko. Tila ba hindi ito napapagod sa pag-arangkada. Muntik na niya akong maabutan at suwagin kung hindi lamang ako mabilis na nakapanik sa isang matibay na puno ng mangga. Nanatili ako sa itaas ng puno ng halos isang oras, Papa Dudut. Nakatingin lamang ako sa ibaba habang ang baboy ramo ay paikot-ikot sa puno. Umuungol ng nakakatakot at parang gustong tibagin ang puno para lamang maabot ako. Nang sa wakas ay magsawa ito ay lumayo na. Mabilis akong buwaba at tumakbo papauwi. Hinding-hindi na ako bumalik pa sa bahaging iyon ng gubat. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang mabalitaan naming ang maliit kong pamangking si Totoy ay tinamaan ng isang malubhang sakit. Hindi may paliwanag ng mga doktor sa bayan kung ano ang nakita nila. Sabi nila ay normal naman ang lahat, Papa Dudut, pero ang bata ay tila nauupos na kandila. Dahil walang nangyayari sa ospital, ay dinala siya sa bahay namin para doon alagaan nina Lola Isang. Araw-araw ay nakikita ko ang pagbabago kay Totoy. Palagi siyang maputla, lubog ang mga mata at tila nawawala ng lakas kahit na anong pilit naming pakainin ng masusustansyang sabaw. Ang tanging naririnig sa bahay namin ay ang mahinang ubo ng bata at ang walang tigil na dasal ni Lola Isang tuwing gabi habang may hawak na binditadong langis. Dahil sa kalagayan ni Totoy, nagpasya si Lola Isang na sa sala na lamang kami lahat matulog nang magkakasama para mabantayan namin siya ng maayos. Naglatag kami ng 2 banig na aming hihigaan sa sahig na kawayan. Isa para sa aming maglola at ang isa naman ay para sa bata. Sa bawat gabi na lumilipas, ang katahimikan ng aming paligid ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na pakiramdam na tila may nagmamasid sa aming lahat mula sa labas ng aming sawaling dingding. Papadudot ang gabing yon sa aming baryo sa Quezon ang hindi ko mabubura sa isipan ko kahit na tumanda pa ako. Tahimik na ang buong paligid noon, yung tipong pati ang paghinga mo ay dinig mo sa loob ng bahay naming kawayan. Ang tanging naririnig ko lang sa labas ay ang huni ng mga kuliglig na parang nagbababala na may hindi magandang mangyayari.
Nakatulog na si Lola Isang sa kabilang banig dahil sa sobrang pagod sa pag-aalaga sa pamangkin ko buong araw. Pero ako, nanatili akong gising. Kailangan ko kasing bantayan si Totoy para painumin siya ng tubig tuwing magigising siya dahil sa taas ng lagnat niya. Habang nakaupo ako sa tabi ng banig ni Totoy, napansin ko na parang biglang bumigat ang pakiramdam ko sa loob ng aming sala. Kahit siguradong sarado ang lahat ng aming bintana na gawa sa sawali, may nararamdaman akong hangin na nanggagaling sa ilalim ng sahig naming kawayan. Ang mga kawayan kasi namin ay may maliliit na siwang at doon ko naramdaman ang kakaibang lamig na tumatago sa aking mga paa. Tinitigan ko ang aking pamangkin na mahimbing na natutulog. Pero laking gulat ko nang mapansin kong parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang banig. Akala ko nung una ay malaking daga lamang yon na naghahanap ng makakain kaya hinayaan ko na lamang muna at hindi ko ginising si Lola Isang. Pero papadudot, lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong dahan-dahang umuusod ang banig ni Totoy papunta sa madilim na sulok ng aming bahay. Doon sa bahaging malayo sa amin ni Lola Isang. Wala naman ako nakikitang humihila rito pero tuloy-tuloy ang paggalaw nito palayo sa akin. Agad akong tumayo at buong lakas kong hinila ang banig pabalik sa dating pwesto nito sa gitna ng sala. Kinakabahan ako ng husto pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. At iniisip ko na baka dahil lamang ito sa tabingi na sahig ng aming bahay kaya kusa itong naglalayasan. Pagbalik ko sa aking pagkakahiga sa tabi ni Totoy, muling umusod ang banig. At sa pagkakataong ito papadudot ay mas mabilis na ito kesa kanina. Pakiramdam ko talaga ay may humihila rito mula sa isang malit na butas sa sulok ng aming dingding na kawayan. Paulit-ulit ko itong hinihila pabalik sa amin sa tuwing lalayo ito sa sulok. Napansin ko rin na sa tuwing hinihila ko ang banig ay may naririnig akong tunog ng kalmot mula sa ilalim ng aming bahay. Parang may matutulis na bagay na pilit na kumakapit sa kawayan para makuha ang banig na kinakalagyan ng bata. Sinubukan kong gisingin si Lola Isang. "Lola, gising po. May humihila sa banig ni Totoy." Bulong ko habang tinatapik ang balikat niya. Pero nakapagtataka dahil mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Tila hindi niya naririnig ang tawag ko kahit na anong lakas ang pagyugyug ko sa kanya. Dahil bata pa ako noon at wala pang gaanong muwang sa mga ganitong bagay ay hindi ko alam kung sisigaw ba ako o mananatiling tahimik dahil sa sobrang takot. Pagod na ang aking mga braso sa paulit-ulit na paghatak sa banig habang ang pamangkin ko naman ay nananatiling tulog at hindi man lang nagigising sa gulo. Pakiramdam ko ay nakikipag-agawan ako sa isang bagay na hindi ko naman nakikita sa gitna ng kadiliman. Malalim na ang gabi at dahil sa sobrang pagod ko sa pag-aalaga kay Totoy at sa pakikipaghilahan sa banig ay unti-unting bumibigat ang aking mga mata. Sinikap kong manatiling gising sa pamamagitan ng pagkurot sa aking sariling braso hanggang sa mamula na ito. Pero sadyang malakas ang antok na bumabalot sa akin. Bago ako tuluyang makatulog, nakita ko pang muling umusod ang banig ni Totoy patungo sa buta sa sulok ng dingding. Sinubukan kong iabot ang aking kamay para pigilan ito. Pero bago pa man mahawakan ng mga daliri ko ang banig ay tuluyan na akong nakapikit. Ang huling narinig ko bago ako tuluyang mawala ng malay ay ang mahinang tunog ng kawayan na tila binabaklas ng kung anong lakas. Doon nagsimula ang isang katahimikang magdadala ng malaking trahedya sa aming pamilya. Nagising ako nang magsimula ng sumilip ang unang liwanag ng umaga sa mga siwang ng aming dingding.
Agad akong napatingin sa pwesto ni Totoy pero laking gulat ko nang makitang wala na doon ang kanyang banig. Wala na rin ang bata sa gitna ng sala. Buong lakas kong ginising si Lola Isang at itinuro ko ang bakanting pwesto sa aming sahig. Nakita namin ang banig sa sulok ng bahay, nakatupi ng bahagya sa tapat ng isang butas sa dingding na sadyang pinalaki. Kinabahan kaming maglola dahil wala si Totoy sa loob ng bahay at nakitang bukas ang aming pintuan na sigurado kaming nilak namin kagabi bago kami natulog. Dali-dali kaming lumabas para hanapin ang bata sa paligid ng aming malawak na bakuran. Pagbaba pa lang namin sa aming hagdanan, tumambad sa amin ang isang tanawing hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, Papa Dudut. Nakahandusay ang aking pamangkin sa huling baitang ng aming hagdan. Nakadapa siya at hindi na gumagalaw. Nang dahan-dahang binaligtad ni Lola Isang ang katawan ng bata ay nakita naming maputla ng mukha niya at katawan ng bata na para bang wala ng dugong dumadaloy dito. Alam na agad ni Lola Isang ang may gawa nito. Isang aswang na matagal nang nag-aabang sa batang may sakit sa aming baryo. Naging mabilis ang pagkalat ng balita sa buong baryo tungkol sa malagim na sinapit ng pamangkin ko. Ang aming mga kapitbahay ay mabilis na dumating, dala ang kanilang mga itak at mga sulo, puno ng takot at galit ang makikita sa kanilang mga mata. Inayos ni Lola Isang ang bangkay ng bata habang ako naman ay nakaupo lamang sa isang sulok ng bahay. Umiiyak at sinisisi ko ang aking sarili. Iniisip ko na kung hindi ako nakatulog, baka nagawa ko pang protektahan ang pamangkin ko hanggang sa sumikat ang araw. Isang matandang manggagamot mula sa kabilang baryo ang dumating at tinignan ang malaking sugat sa likod ng bata. Kinumpirma niya ang aming suspetsya. Sabi ng matanda ay inaswang ang bata dahil ang amoy ng taong may sakit ay parang tawag sa kanila para umatake. Habang naglalamay kami ng gabing yon, ay may dumating na isang lalaki na taga-kabilang baryo na hindi namin kakilala. Tahimik lamang itong nakaupo sa isang tabi ng aming bahay at panaka-nakang nakatingin sa akin ng matagal na para bang may sinusuri sa akin. Napansin ko na ang lalaking ito ay may kakaibang amoy, parang amoy ng lupang basa na nahaluan ng malansang dugo. Nang alukan siya ni Lola Isang ng kape ay tumanggi lamang ito at biglang umalis ng walang kahit na anong paalam. Sinundan ko ng tingin ang lalaki hanggang sa makalayo siya sa dilim. Napansin ko na hindi siya gumagamit ng flashlight o kahit na anong ilaw. Kahit na napakadilim ng daan sa aming baryo, kinilabutan ako ng husto. Dahil parang alam na alam ng lalaking iyon ang bawat bato at ugat ng puno na kanyang dinadaanan nang hindi nadarapa. Isang gabi matapos ang libing habang pilit naming pinakakalma ang aming kalooban, ay bigla kaming nagising ni Lola Isang dahil sa isang napakalakas na kalabog sa ibabaw ng aming bubungan. Ang bubong namin noon ay yari sa nipa at kawayan, kaya bawat kilo sa itaas ay dinig na dinig sa loob. Parang may kung anong mabigat na hayop na tumatalon-talon mula sa isang dulo patungo sa kabilang panig ng bahay. Ang tunog ay hindi gaya ng sa pusa o daga, parang may tao na sadyang gustong sirain ang aming bubungan sa bigat ng bawat bagsak niya. Mabilis na kumuha si Lola Isang ng isang dakot ng asin mula sa aming kusina. Habang bumubulong siya ng mga dasal na hindi ko masyadong maintindihan, isinaboy niya ang asin sa mga siwang ng aming kisame. Pagkatapos niyang gawin yon ay biglang huminto ang kalabog sa itaas. Pero ang pumalit na tunog ay mas nakakatakot, Papa Dudut. Narinig namin ang isang matinis na tawa. Yung tawang parang nang-uuyam at nanggagaling sa itaas ng malapit na puno ng nyog sa gilid ng aming bahay. Natakot ako ng husto dahil pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang nilalang na yon sa aming pamilya kahit na wala na ang kawawang bata.
Simula ng gabing yon ay hindi na kami natulog nang hindi nakasindi ang lahat ng aming lampara sa loob ng bahay. Gusto naming laging maliwanag ang bawat sulok para hindi kami mabigla. Kinabukasan maaga akong nagising para mag-igib ng tubig. Nang lumabas ako sa bahay ay napansin ko ang malalim na gasgas sa dingding naming kawayan. Doon mismo sa labas ng kwarto kung saan ako natutulog. Ang mga gasgas na yon ay hindi po biro. Parang kinalmot ito ng napakatalas na kuko na kayang bumutas o kumatas sa matigas na kawayan. Agad kong tinawag si Lola para tingnan ang mga bakas na yon. Pareho po kaming napaatras papadudot nang makita namin na may mga mahabang balahibo pa na nakasabit sa mga siwang ng kawayan. Ang mga balahibo ay kulay itim, mahahaba at kapag hinawakan mo ay parang buhok ng tao na magaspang. Kumuha si Lola Isang ng basahan na may suka at luya para linisin ang mga bakas na yon sa aming dingding. Habang nagpupuna siya ay seryoso ang kanyang mukha at sinabihan niya ako ng paulit-ulit. Winona, tandaan mo ito. Kapag sumapit na ang dilim ay huwag na huwag kang titingin sa anumang siwang ng ating bahay. Kahit may marinig ka ay huwag mong susubukan na sumilip sa labas. Sabi niya. Alam naming dalawa na binabalikan kami ng nilalang, marahil ay para manakot o kaya naman ay naghahanap pa siya ng bagong biktima sa aming tahanan. Mula noon, bawat kalusko sa labas ay nagpapatigil sa aming paghinga. Walang gabi na lumipas na hindi kami nabulabog ng sabay-sabay na alulong ng mga aso sa buong baryo namin. Ang tunog ng alulong nila ay hindi gaya ng dati na parang may nakikitang estranghero lang. Ang tunog ngayon ay may kasamang iyakan at ungol na hindi mo masasabing galing sa hayop. Isang gabi sa kabila ng babala ni Lola Isang ay hindi ko napigilang sumilip sa isang maliit na siwang ng aming sawali. Nakita ko ang mga aso sa tapat ng bahay namin. Nakaharap silang lahat sa aming direksyon. Nakatindig ang kanilang mga balahibo at tila takot na takot silang lumapit sa loob ng aming bakuran. Ang mga mata nila ay nakapako lamang sa aming bubungan. Biglang tumigil ang alulong ng mga aso at napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Yung katahimikan na parang huminto ang oras at nawala ang lahat ng huni ng mga insekto. Sa mga sandaling yon ay ramdam ko na may isang pares ng mga mata na nakatitig sa akin mula sa kailaliman ng mga puno ng niyog. Hindi ko makita ang muka. Pero ramdam ko ang titig na yon, mabigat at parang may balak na masama. Mabilis akong lumayo sa siwang at nagtalukbong ng kumot hanggang sa makatulog ako sa sobrang takot. Makalipas nga ang ilang araw, may dumating na kamag-anak mula sa kabilang bayan. Inanyayahan nila kami na dumalo sa isang kasal ng pamilya. Gusto ni Lola Isang na sumama ako para naman daw mabago ang takbo ng isipan ko at mawala ang lungkot na nararamdaman ko sa pagkamatay ng pamangkin ko. Pumayag naman ako dahil gusto ko ring makaramdam ng ibang paligid na hindi puro takot. Habang naglalakad kami ni Lola Isang patungo sa kabilang bayan, binabaybay namin ang daan sa gilid ng ilog. Doon ay nadaanan namin ang isang matandang babae na nakaupo lang sa tabi ng tubig. Ang matanda ay tila may kinakausap sa ilalim ng tubig pero wala namang ibang tao doon maliban sa kanya. Nang mapansin kami ng matandang babae ay bigla siyang huminto sa pagsasalita at tumingin ang diretsyo sa akin. Ngumiti siya ng kakaiba. Yung ngiti niya ay hindi nakakaaliw dahil ipinapakita nito ang kanyang mga ngipin at tila itinasa at matutulis gaya ng sa hayop. Ramdam ko ang kilabot na gumapang sa aking likuran nang makita ko ang itsura niya. Agad akong hinila ni Lola Isang at bininisan namin ang aming paglalakad papalayo sa ilog. Huwag kang titingin sa kanya, Winona. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Bulong ni Lola Isang sa akin. Alam ko sa mga kilos ni Lola na hindi normal ang matandang yon at maaring isa rin siya sa mga nilalang na matagal na naming iniiwasan sa aming baryo.
Nung naroon kami sa kasalan sa kabilang bayan ay talagang masaya ang handaan. Ang daming tao at punong-puno ang mahabang lamesa ng iba't ibang putahe na talagang nakakatakam tignan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may napansin akong isang ulam na medyo kakaiba. Kulay itim ang sarsa nito at ang bango-bango pa, Papa Dudut. Tipong nanunuot sa ilong ang amoy at tila ba inaakit ako na kumuha at tikman yon. Gutom na rin ako noon kaya akmang kukuha na sana ako ng sandok para maglagay sa plato ko. Bigla akong hinawakan ni Lola Isang sa braso at hinila niya ako ng bahagya. Bulong niya sa akin, "Winona, huwag kang titikim ng kahit na anong ulam na may itim na sarsa. Huwag kang kakain yan dahil hindi yan karne ng baboy o ng baka." Kinabahan ako ng todo sa tono ng pagbigkas ni Lola. Napatingin ako sa ibang mga bisita at nakita ko silang sarap na sarap sa pagkain ng itim na ulam. Pero ang nakakatakot, Papa Dudut, ay napansin ko na ang mga mata nila habang kumakain ay tila nagiging maputla. Parang nawawala ng kulay. Nagunwari na lamang ako na kumakain ng ibang ulam pero palihim kong itinapon sa ilalim ng lamesa ang anumang mailagay ko sa plato ko para hindi nila mahalata na hindi ako tumitikim. Pag-uwi namin galing sa kasalan ay doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Nagsimulang sumakit ng husto ang tiyan ko at hindi ako matigil sa pagsusuka. Pakiramdam ko noon ay may kung anong bagay ang gumagalaw sa loob ng tiyan ko na pilit na gustong lumabas sa lalamunan ko. Agad ako nilapitan ni Lola Isang at nilagyan niya ako ng benditadong langis sa tiyan at noo ko habang walang tigil ang kanyang pagdarasal. Maya-maya lang ay nasuka ako ng isang itim na likid doon na napakalapot. Pagtingin ko sa isinuka ko ay may kasama itong maliliit at may itim na buhok na kamukha ng mga balahibong nakita namin sa siwang ng bintana noong nakaraan. Doon ko na naman na muntik na pala akong mahawa o mapangakuan ng aswang sa pamamagitan ng pagkain na yon. Kung hindi dahil sa maagap na babala ni Lola Isang ay baka naging isa na rin ako sa kanila. Nang sumunod na gabi naman, habang malakas ang buhos ng ulan ay hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako ay may narinig akong malakas na paghinga sa mismong ilalim ng higaan ko. Ang tunog ay parang isang malaking hayop na hinihingal at naglalaway sa gutom. Dahan-dahan kong sinilip ang mata ko sa siwang ng aming kawayang sahig, Papa Dudut. Doon ko nakita ang isang pares ng mapulang mata sa ibaba. Nakatingala ng diretsyo sa akin. Ang nilalang na yon ay pilit na idinidikit ang kanyang mahabang dila sa siwang ng kawayan. Sinubukan kong abutin ang balat ko. Sumisigaw ako sa takot. At agad na kumuha si Lola Isang ng mainit na tubig sa termos at ibinuhos niya ito sa siwang ng sahig. Narinig namin ang isang napakasakit na ungol bago ito mabilis na tumakbo palayo sa ilalim ng aming bahay. Kinabukasan noon ay nalaman naming hindi lamang kami ang nakaranas ng ganoon kung hindi pati na rin ang mga kapitbahay namin. Dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari nagpasya ang mga kalalakihan sa baryo na kailangan na naming tapusin ang takot na ito. Naganda sila ng mga itak at binasbasan at ang mga sulo para libutin ang gubat sa gabi. Kasama ang tatay ng namatay kong pamangkin ay pinasok nila ang pinakamadilim na bahagi ng bundok kung saan ay madalas makakita ng kakaibang hayop. Nakakita sila ng isang maliit na kuweba na puno ng mga buto ng iba't ibang hayop at may mga bahi din ng sariwang dugo. Nang pasukin nila ang loob ay nakakita sila ng isang lalaking nakahubad at mahimbing na natutulog. Namukaan nila ito. Siya ang lalaking bumisita sa lamay ni Totoy na may kakaibang amoy. Pero bago pa man nila ito mahawakan, bigla itong nagising. Naging isang malaking ibon at mabilis na lumipad palabas ng kuweba, patungo sa dilim. Mula noon ay hindi na siya muling nakita pa.
Dahil sa hindi na matapos na takot at dahil na rin sa trahedyang sinapit ni Totoy, nagpa siya si Lola Isang na iwanan na namin ang aming bahay sa Quezon. Ayaw na naming madagdagan pa ang sakit sa pamilya namin, lalo na't pakiramdam namin ay target pa rin kami. Habang nag-iimpake ako ng mga gamit, nakaramdam ako ng lungkot dahil maiiwan ko ang lugar kung saan ako lumaki. Pero alam kong mas mahalaga ang aming buhay. Bago kami tuluyang umalis, sinunog namin ang bahaging sulok ng bahay kung saan ay nakita ang butas na dinaanan ng pamangkin ko noong gabing nawala siya. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa aming bakuran bago kami sumakay ng sasakyan paalis sa aming baryo. Nanirahan na kami sa isang mataong lugar dito sa Laguna kung saan ay mas malapit ang mga kapitbahay at may mga kuryente na sa kalsada. Nawala ang mga kakaibang tunog at kaluskos na naranasan namin sa probinsya. Pero papadudot sa kabila ng paglipas ng maraming taon ay hindi pa rin nawala sa isipan ko ang sinapit ng aking pamangkin. Tuwing makikita ko ang banig na umuusod ng bahagya dahil sa hangin, agad akong kinakabahan at parang bumabalik ang kilabot ng gabing yon. Naging mas mapagbantay ako sa sarili kong pamilya at laging nagtuturo sa kanila ng mga paraan para protektahan ang sarili laban sa dilim. Alam ko kasi na may mga nilalang na maaaring nandun pa rin, nag-aabang lamang sa susunod na biktima na hindi naniniwala sa kanila. Napagtanto ko na ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham o ng simpleng katuwiran. Ang karanasan ko sa Quezon ang nagturo sa akin na ang dilim ay may sariling mga nilalang na laging gutom sa buhay. Ang pagkamatay ni Totoy ay mananatiling isang malalim na sugat sa aking puso na hinding-hindi maghihilom. Nagsisisi pa rin ako sa aking pagkakatulog ng gabing yon. Pero tinatanggap ko na baka iyon ang tadhana namin. Tinatapos ko ang liham na ito na may mabigat na damdamin pero may kasamang babala para sa lahat ng mga nakikinig. Huwag ninyong bastang baliwalain ang mga kaluskos sa paligid at huwag basta-bastang magpapatulog lalo na kapag may kasamang may sakit sa loob ng bahay. Dahil ang aswang papadudot ay laging nakabantay sa bawat siwang ng kawayan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Winona. Maraming salamat po sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan, isang kwentong punong-puno ng kilabot pero hitik din sa aral tungkol sa pag-iingat at pakikinig sa ating mga nakatatanda. Ang unang aral dito ay ang pagsunod sa mga babala ng ating mga magulang o lolo at lola. Kung hindi dahil sa matalas na pakiramdam ni Lola Isang ay baka mas malala pa ang nangyari kay Winona. Ang mga matatanda ay merong radar na sila ay nakakaramdam ng mga bagay na hindi agad natin nakikita o napapansin. Kaya kapag sinabi nilang huwag titikim o huwag lalabas ay sundin po natin. Hindi nila tayo pinagbabawalan para lang kontrahin ang saya natin kundi para ilayo tayo sa kapahamakan. Pangalawa po ang kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa. Sa gitna ng dilim, ang dasal ni Lola Isang at ang pagtutulungan ninyo ang naging sandigan ninyo. Ang takot ay nawawala ng lakas kapag tayo po ay matatag at hindi nag-iisa. Huwag hayaang lamunin tayo ng takot, sa halip ay gamitin natin ito bilang signal para mas maging mapagmatsyag. At ang huli, Winona, ay huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari, tao lamang tayo. Napapagod at dinadalaw ng antok, ang mahalaga ngayon ay naitawid ninyo ang inyong buhay at nagagawa mo magbigay ng babala sa iba. Ang sugat sa puso mo ay dahan-dahang maghihilom din, basta't baunin mo ang mga aral na nakuha mo sa Quezon. Sa mga nakikinig, tandaan po ninyo ang dilim ay bahagi ng mundo, pero ang liwanag ng pag-iingat
at panalangin ang laging gagabay sa atin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.